ano yan, pwedeng nyo nang introduce yung talbos ng kamote. Pero dahan-dahan lang, no. Sabi ko nga, once a day lang muna. Kasi ito yung prevention natin sa mga sakit like lahat mga kabagis, and welcome back to my YouTube channel, Kabagis Vlog. May nagtanong lang regarding sa ating pagkain sa mga biik natin regarding sa talbos ng kamote, kung kailan ba natin sila matansya na pwede na nating pakainin, and also sa pig drinker, kasi may mga pig drinker mga kabagis na i-introduce sa mga biik natin kung malalaki na. So kailan ba natin, ano ba yung posibleng number of days or gulang ng ating mga biik na pwede natin silang i-introduce sa pig drinker at saka sa mga ganyan na talbos ng kamote, at bakit palaging may alalay tayong talbos ng kamote once makuha na natin, mabili natin yung ating mga biik. So this is really important mga kabagis para sa atin na maiwasan yung mga sakit, basang dumi, mabansot sila, and this is really good for us. So please make sure to subscribe and like kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, and comment down right after yung matapos yung ating video, and just keep on watching. Yung setup namin sa aming maliit na tindahan dito. Yan. Yan kami dyan. So punta tayo ngayon sa babuyan. Yan. Napuntahan na kami ganina mga kabagis. Kunin na sila tomorrow morning or tomorrow afternoon. So okay na yan. Yung aking RIR pala. Yan, malaki na oh. Yan, malaki na sila. Ito yung mga sisiyo, no, na pito. Okay. Yung mga RIR ko pala, ang pakain ko dyan is Integra 3000. Yung Integra 3000, kasi kung hindi Integra 3000 yung pakain ko, napaka konti lang yung kanilang itlog, no, araw-araw. Kung Integra, maraming itlog, marami tayong harvest. Okay, so yung topic natin, going back, no, so yung tanong is, kailan daw natin masasabi na yung ating inalagaan or nabiling biik ay pwede na i-introduce yung pig drinker at saka yung talbos ng kamote. Actually mga kabagis, yung first day pa lang ninyong ma-acquire yung inyong mga biik, sa first day ninyong ma-acquire yung inyong mga biik, pwedeng nyo nang pwedeng nyo nang introduce yung talbos ng kamote. Pero dahan-dahan lang, no. Sabi ko nga, once a day lang muna. Kasi ito yung prevention natin sa mga sakit like walang ganang kumain, kasi appetizer yan kabagis. Kaya palagi kong ini-introduce at ini-emphasize yan sa lahat na bigay ng pakonti-konti lang right after ninyong makuha yung mga baboy or biik ninyo. Kinabukasan pwede na yan. And also itong pig drinker, no, minom sila ngayon. Kahit biik pa, pwede na yan na mag-pig drinker na yung gamit nila for as long as kabagis, no, mayroon tayong alalay sa talbos ng kamote. Kasi noon napansin ko rin yan, yung hindi ko pa yan na-discover yung talbos ng kamote, kapag pig drinker yan sila ang biik, talagang prone at saka sila, basa yung dumi nila talaga. Mapansin ko yan noon pa yan. And when I discover talbos ng kamote, binibigay ko yan sa kanila once in a while, yung kapag biik pa. Then na maintain natin yung tamang tigas ng kanilang dumi. Kahit may pig drinker na dyan, ready na, pwede na silang makainom. Yung pagkakuha mo talaga, no? Pagkakuha mo talaga sa baboy o sa biik mo, pwede mo na silang i-pig drinker. Importante yan kasi minsan mainit yung panahon ng baboy, anytime pwede silang makainom. Again, alalay lang tayo ng talbos ng kamote. Now, the question, yung mga
ang talbos ng kamote kasi mga kabagis, minsan yung pwede mong putulin yung mga tangkay kahit mahaba o matigas pa yan. Kung ganito kalaki ganito kalaki yung baboy mo, pwede ipakain yung tangkay ng talbos. May talbos ng kamote kasi na pwede mong kunin kahit yung tangkay nila na matigas na, kainin pa rin yan ng baboy kung malaki na. Pero kung maliit pa, talagang biik na ano pa talaga, mga ilang days pa lang sa'yo, i-make sure mo rin na yung pakain mo na talbos ng kamote mga kabagis is yung nasa ano lang talaga, yung bata pa, yung sa amin linghod pa, yung mga kasisibol lang na dahon. So, wag yung mga matitigas na dahon. Okay, minsan kasi yung iba magtaka bakit daw hindi natunawan or nagka-problema na tuloy sa biik nila. Kasi pinakain yung mga matigas na talaga na or matanda na talbos. Okay, may talbos kasi kabagis na mga matagal na hindi sila pwede sa biik. Hanapin nyo lang yung malambot pa at bata pa na mga dahon. Okay? So from the word talbos kasi, ang intindi natin is talagang bata yan kasi nga talbos. Pero may mga cases na kukuha tayo ng kamote na kahit ano na lang, bunutin natin yung mga di ba? Tapos matigas na pala yun, hindi pwede siya sa biik. So hanapin mo yung talagang kakasibol lang. Para sa mga biik to ha, i-process ko, yung mga kakasibol lang na dahon, yun yung kunin ninyo, yung mga maliliit pa, at ibigay nyo yun sa biik. Wag yung matanda na. And ganito kalaki, ko rin mga kabagis, suggest ko rin na kung may mga Madrid de Agua kayo, kung may Madrid de Agua tayo doon, marami ngayong dahon, ipakain nyo rin siya from time to time. Gawin nyo siyang snacks nila, kasi nga malaking tulong din yan sa paglaki ng ating baboy, yung mga ganyan, no? Kasi marami talaga yung mga vitamins na wala, na hindi mo din sa feeds nila. So parang alalay yan mga kabagis, yung mga ganyan na mga dahon-dahon na yan. At importante yan sa ating mga alagang baboy. So yun, no, ang naman yung ating pig drinker naman, this is kung napansin niyo, yung pig drinker ko is talagang design siya sa lahat ng sizes ng baboy. So itong pinakauna, yun yung para sa mga biik, no? Then yung nasa middle, yun yung nasa mga 1 month mahigit na. And then yung pinaka pwede na yung sa mga ganito kalaki, yung malalaki na talaga. Pero yung mga lalaki pwede ding umiinom doon. Ang reason why nakaano siya mga kabagis, ito isang dangkal lang yung una, yung pangalawa 1.5 tapos itong pangatlo is 2 dangkal from flooring ha. Yan mga kabagis, sinadya talaga namin yan para kung anong sizes nila, then hindi sila mahirapan. Kung maliit pa lang, kung makaabot doon sa pinakauna, ayun. So yun yung purpose ko rin, hindi yung pantay lahat talaga na pagkalagay sa pig drinker, kasi nga may edad sila, sa bawat edad nila, bawat month nila, iba-iba din yung sizes at tangkad ng ating mga inalagaan. So yun. So napansin ko lang din yan, isa sa mga napuntahan kong farm na kinunan ko rin ng biik before, na ganyan din yung setup, kaya sinunod ko lang. Okay. So ganito mga kabagis, no, kukunin na to sila bukas, and hopefully mayroong itong puti, hopefully, kasi yung unang kinuha mga couple of days ago is 54 carcass yun. So sa live weight nun mga 60 plus pa rin. So ito, I hope yung carcass nito, yung timbang niya is mas mabigat pa sa una. Pero mas pinakamalaki kasi yung una, yung kinuha kaysa dyan.
alam niyo yung advantage ng makintab din yung sahig is hindi sila makatakbo-takbo at madali lang linisin. Ayan, dadaloy lang yung tubig. Kusa na lang na dadaloy yung tubig na o yung dumi. Alright mga kabagis, no, yun lang muna yung update natin. I hope makahanap kaagad tayo ng natin dito. Kasi hindi pa nag-reply sa akin yung pinukunan ko talaga, like yung talagang source nito mga kabagis. So maganda yung mayroon kang maintain na kukunan mo talaga ng mga biik mo every time na mag-dispose ka na. Kasi sure ka na hindi ka mahirapan. At yun nga, yung lahi din ng baboy, sure ka na hindi may tinatawag silang chop suey na klase, no? So hindi ganun, mga talaga to. Subok na talaga yung mga baboy at biik nila. So doon ako kumukuha, hindi ako kumukuha lang kahit saan lang, yung mga post dyan sa Facebook, no? Kasi mahirap na, mahal yung puhunan mo sa biik and then feeds pa, tapos ang ending hindi pala ganun kaganda yung makuha mo. So sayang din yung mo kabagis, pagod puhunan. So kung kukuha ka, doon na lang sa alam mong talaga, kahit may kamahalan, pero alam mo na maganda. Ito yung meron kaming aspin dito. Napakaganda ng kaniyang balat kasi pinaliguan natin yan once a week, and then ang pagkain yan, kahit aspin na yan, ang pagkain yan top breed, no? Na pang tuta. Ayan, ganda. Hello, si Brown na yan, si Brown na. Dito rin yung kanyang aming bully, si Maseda. Kumusta Maseda? Kumusta Mas? Malaki na si Maseda.